Nakakabahala umano ang pagdagsa ng mga Amerikanong sundalo sa Davao City, lalo't wala namang gulo sa lugar. Sakali namang magkaroon ito ng operasyon, pambabastos umano ito sa soberanya ng bansa. Si Franco Baranda sa report. Ang nangyayari ngayon, parang walang habas with impunity ka, Eric. This is very disturbing. This is very alarming. At talagang nakakasuka na ka, Eric, no? And I'm very much frustrated na yung mga kababayan natin talagang hindi pinapansin to. Ito ang naging reaksyon ng political commentator na si Ibi Hugalbot sa kasalukuyang kaganapan sa Davao City dahil sa unti-unting pagdami ng mga Amerikanong sundalo sa lungsod. Napansin ng ilang netizens ang pagdami ng mga Amerikanong sundalo gayong wala namang daw EDCA sites sa Davao City. Ayon kay Hugalbot, nakakabahala ito dahil sa mga nangyayari ngayon sa lungsod. Noong Hunyo 10 nang sa pilitang nilusop at pinasok ng mga kapulisan ang mga religious compound ng The Kingdom of Jesus Christ. Alam mo, eto may balita po kasi, eto, nadinig ko lang din sa isa sa mga sabi balita, na kaya daw nandyan yung mga Amerikano, dalawa, dahil talagang may plano sila kay Pastor Kibuloy, at may narinig ko sa isa sa mga isang opisyal ng PNP na sinasabi parang dahil daw yan sa pagsuserve ng ICC. Ewan ko kung totoo yan, pero yan ho yung nadinig ko sa isa sa mga opisyal ng PNP na sinasabi dahil hindi kasi alam ng pamahalaan na to kung susunod ang PNP. Kung sakasakaling utusan sila na arestuhin si Pangulong Duterte. Although, sa tingin ko naman, ngayon na nakikita nila na tinesting kasi nila Parang ang ginawa daw nila, ito ang sabi kwento, hindi ako sure kung totoo ito again hindi ako sure. Ang daw, yung ginawa nilang KOJC siege, para hong practice lang. Practice lang daw po yun na sinusubukan nilang tingnan kung magre-react ba ang taong bayan, kung magre-react ba ang Davao, kung ano ang mangyayaring dito, kung sakasakaling gawin nila ang pagdampot kay Pangulong Duterte. Huwag natin kakalimutan, pagdating sa kapulisan at kasundaluhan, marami po dyan ang tahimik lang. At sila ay hindi nila kayang sumunod sa isang utos na tila hindi tama. At hindi sila susunod sa utos na alam nilang medyo kasi si Pangulong Duterte matindi ang paghanga nila dyan. Kaya nga daw, di umano, yung pagpunta ng mga sundalo ng Amerika, kung sakasakali lang hindi sumunod yung mga ibang pulis o di kaya sundalo sa gagawing utos para dakpin ang Pangulong Duterte sa ICC. Kasi ang plano ito kung ano yung ginawa sa mga Marcos. Tandaan ninyo, wag niyong kakalimutan. Ito kaya nga medyo naniniwala ako Bakit kanyo? Don't ever forget, ginawa na nila yan kay Marcos Sr. Hindi naman, the EDSA Revolution, sasabihin na nating maraming tao, pero tandaan nyo, sabihin mo ng 2 milyon na nagpunta sa EDSA, which is impossible. Okay? Kung walang suporta ng sundalo at higit sa lahat, hindi naghimasok ang sundalo ng Amerika, hindi mapapatalsik si Marcos nun. Kahit pagbalik-balik ta rin yung istorya, hindi ho. Huwag niyong kakalimutan, kasi ako noon, time na yon, alam ko, yung aking ama noon, ang niya nasa Marcos Ang alam ko kaya ang pinapanood namin, yung marami pa pong sumusuporta nun kay Marcos. Nagrarally pa nga sila to defend Marcos in Malacanang. Naalala nyo, nandun nga nakuha na ng video na naka-fatigue, na nakausot-sundalo si Bongbong, di ba? Nakita nyo yun? Ibig sabihin, hindi baka akala kasi ng iba, people power ang nagpatalsik. Hindi ho, hindi ako naniniwala doon.
ang nagpatalsik ho talaga sa mga Marcos noon ay ang mga Amerikano na naglipad dun sa ama. Yan ho, mismo ikinwento sa akin nung tinanong ko yan kay Senator Amy. Tinanong ko yan nung nagpunta kami noon sa bahay niya. Ito naman, inimbitahan niya mo August noon para mag-show. Tinanong ko sa kanya yan, Madam, ano po ba talaga nangyari? Paano ganto? Ay, sinabi niya, basta kami, ang alam talaga namin at ang sabi ng aking ng kanyang tatay, sinabi dalin sa Paway. Ilocos Norte ba yun? Di ko alam kung saan yun eh. Pero nagulat na lang daw sila nung dinala sila sa Hawaii. And mga Amerikano yun. So naniniwala nga siya na mga Amerikano yun eh. Naintindihan natin? So anong punto doon? Ang punto doon, kung ginawa na ng Amerikano yun noon para mapatalsik ang mga Marcos, posible rin para talagang hindi na makuha ng mga Duterte na alam naman natin na pagdating sa issue ng Amerika at China, hindi ho nagpapauto ang mga Duterte sa mga Amerikano. Nagigets ho natin? Hindi ho nagpapauto ang mga Duterte sa mga Amerikano, kaya ayaw ng mga Amerikano sa mga Duterte. At ayaw nila definitely dito kay BP Sara Duterte. So ano ibig sabihin po nun? Gagawin at gagawin po nila na hindi ho manalo si BP Sara Duterte. The only way to do that masira talaga ang mga Duterte sa administrasyon ngayon. Masira ngayon sa darating na eleksyon. Tapos, syempre, pag nahuli ng ICC yan, di ba? Pag nahuli ng ICC, lalabas na kagad yung mga propaganda ngayon. Tandaan ninyo kung yun ngang, isipin nyo to na mabuti, ganito, ako, ayokong isipin na sila ay demonyo, pero demonyo talaga eh. Hindi, isipin mo to isipin nyo lang na maigi to. Kung nagawa nilang demonyohin yung bansa na tumutulong sa atin during pandemic, isipin nyo na mabuti nagkamatay-matay ng tao. Namatay, tandaan ninyo, this was the time na na-discover na yung vaccine. Anong ibig sabihin? This vaccine would protect Filipinos from dying sa COVID. Tama, mali? And yet, ginawa ng Amerikano na masira ang vaccine ng China. Ganon sila kademonyo. Na, sandali, mga gunggong kayo. Gusto ko talaga magmura Si Pangulong Duterte na lang natin pagmurahin natin Putang ilang yan. Alam mo, isipin mo ayaw nyo magbigay sa amin ng vaccine. Ayaw nyo magbenta sa amin. Tapos, palalabasin ninyong masama ang bakuna ng China? Anong kademonyohan yun? Ibig sabihin, ganun sila kalala. Ganun sila kademonyo. Anong ibig ko lamang pong sabihin nito? Gagawin nila lahat para lang hindi sila maalis sa bansa na to dahil kailangan nila ang bansa natin sa laban ng Taiwan at China. So anong ibig pong sabihin nun? They would do everything para hindi mapunta ang gobyerno o ang Pilipinas muli sa mga Duterte. Ibig sabihin po nun, mga kababayan, kaya nilang pasamain ang mga Duterte sa international community. Kasi nga, nagawa nga nila Isipin nyo ganito sila kasama.
sa propaganda nila, nagawa nilang demonyo yung, di ba, ang dami nilang propaganda na gawa-gawa ng China yung COVID na yan, bla bla bla. Kaya yung mga ituturok, di ba, isipin nyo nag-hire talaga sila for that kind of propaganda. Ganon sila ka-demonyo. Ngayon, ganito naman ang ginagawa nila. Talagang they would do everything para masira ang mga Duterte sa international community. Naintindihan nyo? Kaya hindi ako nagtataka na dalawa ang purpose nito. Una, matanggal sa kapangyarihan, no? Sabihin na natin matanggal sa Davao itong mga Duterte. Hindi ko alam kung paano nila gagawin yan, pero bakit naman pupunta mga sundalo sa Davao na mga Amerikano? Wala ngang EDCA dyan. Pangalawa, syempre alam naman natin na isa sa malakas dyan sa Davao, walang iba kung hindi si Pastor Kibuloy. So gagawin talaga nila yan, di ba? Sa mga nagtatanong dyan, pwede ba paulit-ulit? Repress lang po, ha? Pag medyo malabo na ang signal, repress na lang, ha? Tuloy. Pakinggan natin. Bit-bit ang matataas na kalibre ng baril at elite forces para isilbi ang warrant of arrest laban kay Pastor Polo C. Kibuloy na may kinakaharap ding kaso sa Estados Unidos. Aniya, kaya nga alam nyo, kung ito mga kababayan, kung hindi kayo papalag dito sa ganitong klaseng nangyari sa KOJC, uulitin ho ito. This time, hindi lang sa KOJC, hindi lang kay Pastor Kibuloy, gagawin na nila to sa mga Duterte. Kasi, testing ground ho nila ito itong KOJC. Testing ground nila kung papalag ang mga taga Davao. Pero nagkamali sila. Alam mo kung bakit? Ako, malaking bagay na sa tingin ko isa sa mga dahilan kung bakit. Kasi tandaan ninyo during the Independence Day, hindi sumama si VP Sara Duterte. That's a statement. Saan siya nagpunta? Sa Davao. Hindi niya ginamit yung bagong Pilipinas na nire-require. Mantakin mo, requirement ito sa lahat ng nasasakupan ng executive o nasasakupan ng gobyerno in particular. And yet, hindi sinunod ni VP Sara Duterte. Ngayon, ano ginawa niya? Nagpakita siya. Okay, ganyan pala gagawin nyo. Sige, resign ako. I-resign ako. Tingnan ko. Matindi ito. Matindi itong nangyarin to. posibleng hindi lamang rendition o pagkidnap sa butihing pastor ang pakay ng pagdami ng Amerikanong sundalo sa syudad. I would even venture to say this in public, no? Matamaan na kung sinong matamaan dyan ka, Eric. I would like to connect it to the impending ICC warrant that may be issued in a matter of time against the sitting Vice President Sara Duterte, ni PRRD at kung sino-sino pa. So, kasi why would the US government send their special forces? Binigyan linaw rin ni Hugalbot na di pangkaraniwang UAV drone o unmanned aerial vehicle ang ginagamit sa airspace ng Davao City, partikular na sa mga KOJC compound na siyang nagpapatibay sa tumitinding operasyon ng Estados Unidos sa lungsod. Ito ay ang Reaper drone, no? M9A Reaper drone. Grabe, no? Ito, halos sinlaki na to ng mga single seat aircraft. Malalaki na to. Kaya nga, unmanned aerial systems to kasi nasa loob niyan ay iba't ibang klaseng leading edge, cutting edge technologies, no? From surveillance, imaging, audio capture and everything else, no? But to connect it to the foreign intervention ka, Eric, etong mga drones na to are highly classified. At ang mga operators niyan are highly trained. And when drones like this are flown, you do not assign it to somebody without the proper top secret clearance. Sa video ay sana mga kababayan sa mga tumatayo para sa ating bayan. Alam ko nasa ibang bansa yung iba sa atin. Marami sa atin nasa ibang bansa. I-share nyo na lang. I-share nyo yung mga video na ito. Malaking bagay ho eh. Wag ho tayong manahimik. Alam nyo, dyan sila takot eh.
Takot sila pagka meron silang nakikita na kumakalat sa social. Maniwala ko kayo sa akin, napapraningo sila pagka nakikita nila sa social media. Kaya sana, alam ko na hindi kayo makakauwi dito para sumama sa mga rally, sa social media ninyo gawin ang people power. May makikita rin na mga US troops na malalaking tao na kung ituring pa ni Hugalbot ay di ordinaryong sundalo sa Amerika. Bagkos ito raw yung mga uri ng sundalong ginagamit sa mga classified operations ng Navy SEAL. US troops, and these are not just ordinary troops. Yes. Yung ordinary serviceman ng Amerika, hindi mo mapapansin yung laki ng katawan, yung mga ano. These are images of people that I think are from Navy either SEAL. the Green Beret or the US Navy SEALs. Navy Now, the SEALs. US Navy SEALs are actually the ones who are in charge of these drones. These drones have been used in the drone attacks in Pakistan, Pakistan, in the Iran. drone attack in Iran, where it killed a senior military official during the presidency of Donald Trump. Si General Sulaiman. Yes, exactly. So, bakit nandito yan sa Pilipinas? Bakit nandyan yan sa Davao? Para kay Hugalbot, labag sa batas sa mga ginagawang panghihimasok ng mga sundalong Amerikano sa Davao City. It's not just unlawful. It is unconstitutional. It is undermining the sovereignty of the Philippines. Nako. This is actually an impeachable offense. If you look at the provisions on impeachment, this is the betrayal of public trust na to, Eric. Nako. Letting a foreign country run military and intelligence operations in your own land Nako. and beside the airport. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Franco Baranda, SMNI News. Hindi, alam mo maganda yung punto dito maganda yung punto dito ng nitong nagsalita na to. Yung mga nagpunta diyan ay hindi po yan mga ordinaryong mga sundalo. At hindi din po yung mga yan mga kasi mapapansin mo yan di ba? Mapapansin mo yan sa mga EDCA kung anong klaseng mga sundalo yung hindi ko naman sinamalit sila porket malilit ang katawan Iba ho ito yung pang special operation na ginagawa. Ibig sabihin nakakaduda. Wala ngang EDCA dyan. Wala namang walang dahilan bakit sila ganyan nandyan. Pero bakit ganyang kadami ang nagpunta? Ibig sabihin, simple lang naman ho yan. Sabi nga, when ano ba yun? When animal, pagka daw, yun, merong idiom siya yung pag nag-quack daw yung duck and walk like a duck, perhaps it's a duck. Di ba? Di ba may ganun Ibig sabihin, obvious pa ba? Ano ba? Kailangan pa bang ispilingin yan? Anong meron? Di ba ho? Anong meron? Bakit naandyan yung mga yan? So, sabi nga niya, impeachable pa nga daw yan dahil nga naman, una-una, we are a sovereign state. I mean, our justice system is functioning. Don't tell me, porket hindi makita si Remulla, hindi na functioning. Hindi, kasi baka isipin nila, asan na nga ba si Remulla? Ano ba yon? Kaya may sarili ng magdadala ng hustisya kasi wala na si Remulla. Di ba ho? Ayun ang nakakapagtaka dyan di ba? Nakakapagtaka na, sandali, meron naman tayo sariling pulis, may sarili naman tayong sundalo, may sarili naman tayong husgado. Anong ginagawa niya mga yun dito?